At ang ating pong pag-aaral ngayon ay nakasulat sa 1 Samuel chapter 13, 8 to 14. Let us open our Bible in 1 Samuel 13, verse 8 to 14. Sampo natin ang ating mga Biblia sa unang Samuel, Kabanata 13, talataan 8 hanggang 14. Sama-sama po tayong tumayo bilang paggalang sa salita ng Diyos at hayaan niyo po na basahin ko po ang salita ng Diyos. At ito po ang sinasabi ng salita ng Diyos. 7 araw siyang naghintay roon tulad ng sinasabi sa kanya ni Samuel. Ngunit hindi pa rin ito dumating. Ang mga kasama niya ay isa-isa nang umalis. Kaya't nagpakuha si Saul ng handog na susunugin at handog pangkapayapaan. At siya na ang naghandog ng mga ito. Verse 10, katatapos lamang niya maghandog nang dumating si Samuel. Sinalubong siya ni Saul at binati. Tinanong siya ni Samuel, "Bakit mo ginawa iyan?" Sumagot siya, "Ang mga kasama ko'y isa-isa nang umalis. Nariyan na sa Mikmas ang mga Filisteo. At ikaw naman ay hindi dumarating sa oras na ating usapan. Ako'y nangamba, lusubin kami ng mga Filisteo rito sa Gilgal, na hindi pa ako nakapaghandog kay Yahweh. Kaya't napilitan ako maghandog. Sinabi sa kanya ni Samuel, malaking kasalanan niyang ginawa mo. Kung sinunod mo ang inuutos sa iyo ni Yahweh na iyong Diyos, ang sambahayan mo sana ang maghahari sa buong Israel habang panahon. Ngunit dahil sa ginawa mo, hindi na matutuloy yun. Si Yahweh ay pipili ng isang taong mula sa kanyang puso na maghahari sa Israel sapagkat hindi mo sinunod ang mga utos niya sa iyo." Tayo po ay panandali ang manalangin. Ama naming nasa langit, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat po sa opportunity na binigay niyo sa amin upang makapag-aral ng inyong salita. At sa pag-aaral po ng inyong mga salita, bigyan niyo po kami ng puso't isipan na handang makinig, magpatama at sumunod sa inyong salita. Bigyan niyo po kami ng sapat na karunungan upang maunawaan ang inyong salita. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, maaari na po tayong makaupo. Ayan. Tayo po ngayon ay nasa pag-aaral ng 1 Samuel chapter 13. At ito pong chapter 13 na ito po yung masasabi nating turning point ni Haring Saul at ng Diyos patungkol po sa unang hari na si Saul. At kung mababasa po natin itong 1 Samuel chapter 13, hayaan ko pong i-run-through ko po yung story. Ito pong storya na to ay si Haring Saul po ang nag-ahari by that time. So, nung panahon po na yon ay may anak po siya, si Jonathan. At si Saul po ay may kawal. Okay? So meron po siyang, medyo marami po siyang kawal. Okay? So nasa 3,000 na katao po yung kanyang mga mandirigma, yung kanyang kawal. At nag-split po sila. So hinati niya po yung kawal na yon. So 2,000 sa kanya, 2,000 kasi 3,000 po yung kawal niya. 2,000 kay Haring Saul at yung 1,000 po kay Jonathan na kanyang anak. So ngayon po, itong si Jonathan, hindi po, out of nowhere po, sinugod niya po yung mga taga-Filisteo. At meron pong grupo doon ng mga Filisteo, sinugod po ng nila Jonathan, kasama po ng 1,000. At nanalo naman po sila. Surprisingly, ay nanalo po si Jonathan. So nanalo po sila sa Filisteo. Ang problema po, dito, ay hindi po doon natapos yung kwento. Sabi ng Filisteo, nalaman yun ng mga Filisteo. So, natalo yung grupo natin doon kasi siguro po maliit lang, konti lang yung tao. Ang ginawa po ng mga Filisteo, gaganti po ngayon sila sa bansang Israel. So, gaganti po sila. At yung pagiganti po nila, hindi po basta-basta. As written po doon sa verses, sobrang dami po nilang chariots na dala-dala. Nasa 60,000 po at yung mga may kabayo po is nasa 30,000. So, doble po, sobrang daming mandirigma ng mga Filisteo. So ngayon po, dahil nalaman po ni Saul yung ganung mangyayari, natakot po si Haring Saul. At ngayon pong umaga, yun po yung ating pag-uusapan. Kung ano po yung ginawa ni Haring Saul nang lulusubin na po sila ng mga Filisteo. At para po sa aking unang puntos
the promise of our God. The promise of our God. Sabi po dito sa verse 8, pitong araw siyang naghintay roon tulad ng sinabi sa kanya ni Samuel. Ngunit hindi pa rin ito dumating at mga kasama niya ay isa-isa nang umalis. So, ang nangyari po, sinabihan po in 1 Samuel 10 verse 6 to 8, ito po ang sinasabi, sa oras na iyon, lulukuban ka ng espiritu ni Yahweh. Ikaw ay sasama sa kanila at gagawin mo rin ang ginagawa nila. Mababago ang iyong pagkatao. Verse 7, kapag naganap na ang palatandaang ito, gawin mo ang dapat mong gawin sapagkat sasamahan ka ng Diyos. Pagkatapos noon, mauuna ka sa akin. Ito po yung instruction ni Samuel kay Haring Saul. Pagkatapos noon, mauuna ka sa akin sa Gilgal at pupuntahan kita roon para ipahain ng handog na susunugin at handog pang kapayapaan. Hintayin mo ako roon ng 7 araw at sasabihin ko sa iyo ang dapat mong gawin. So ito po yung story po dito. Binigyan po ni Samuel ng assurance si Haring Saul sa kanyang journey. Sabi po dito sa verse 7, gawin mo ang dapat mong gawin sapagkat sasamahan ka ng Diyos. Okay? So dun sa senaryo po sa chapter 13, medyo hindi po maganda yung kalagayan ni Saul dahil susugurin po siya ng mga Filisteo. Ngayon po, pero bago po mangyari yon, ang sabi po ni Samuel kay Saul, sasamahan ka ng Diyos or God is with you. Okay? So kahit anong mangyari kay Haring Saul, kasama mo ang Diyos. Kahit po dun sa senaryo na susugurin po sila ng Filisteo, ang paalala po ni Samuel kay Saul, kasama mo ang Diyos. God is with you. Sabi po dito, makikita natin doon na sa story, nag-alisan po sa chapter 13, nag-alisan na po yung mga tao dahil sa takot. Pero ang sabi po dito, God is with you, kasama mo ang Diyos. At sa atin po, bilang mga tao, bilang mga Kristiyano, kasama po natin ang Diyos. Ano man po yung pinagdadaanan natin sa buhay, kasama po natin ang Diyos. Kasama po natin ang Diyos over sa ating mga problema. Kagaya po ni Haring Saul, nilalamon po tayo minsan ng mga problema at alalahanin. Sino po dito yung walang problema? Sino po dito yung walang problema? So, ibig sabihin po, lahat tayo ay may problema. Lahat po tayo ay may pinagdadaanan at lahat po tayo ay may alalahanin kagaya ni Haring Saul. Lahat po tayo may worries in everyday na ating pinagdadaanan. Ano yung ating kakainin? Siguro po hindi ko kakainin. Siguro yung health, inaalala natin. Yung finances, minsan inaalala natin. Pero ang sabi po dito, sa lahat po ng ating alalahanin, kasama po natin ang Diyos. Yun po yung pangako ng Diyos. Kasama po natin ang Diyos. Tayo po ba sa panahon na hindi po okay yung ating sitwasyon, ano po yung ating ginagawa? Ano po yung ating ginagawa? Sa panahon na para bang hindi stable yung ating life, ano po yung ating ginagawa? Tignan po natin kung ano po yung ginawa ni Haring Saul. Nung panahon na hindi po maganda ang kanyang pinagdadaanan, nung mga panahon na siya po ay may alalahanin. Tignan niyo po ang sabi dito, kaya't nagpakuha si Saul ng handog na susunugin at handog pang kapayapaan. At siya na ang naghandog ng mga ito. Katatapos lamang niyang maghandog nang dumating si Samuel, sinalubong siya ni Saul at binati. So makikita po natin dito, ang instruction po sa kanya, hintayin si Samuel at i-guide po siya pagdating sa offering. So ang ginawa po ni Haring Saul, nag-burn offering na po siya, nag-alay na siya. Dahil natatakot na siya sa kanyang sitwasyon, ang ginawa niya, nag-take action po siya. Nag-act po siya ng walang instruction. Hindi niya po sinunod yung instruction. Ang ginawa po niya ay nag-burn offering po siya. So ano po ba yung burn offerings? Okay? Yung burn offering po, ito po sa Hebrew ay haola, na ibig sabihin ay ascend. Okay? O kaya go up in smoke. So pag inisip po natin yung burn offering, magpapatay po sila ng hayop. Ang ginagawa po nila, magpapatay ng hayop, susunugin po nila yon. Yun po yung magiging worship nila. Yun po yung burn offering nila, yung offering nila para kay Yahweh. Kaya tignan mo natin, sa Leviticus 1 verse 9, ngunit dapat muna nilang hugasan ang laman loob
At ang mga paa bago ilagay sa altar. Pagkatapos ang lahat ng ito ay sama-samang susunugin bilang handog upang ang usok nito ay maging mabangong samyo sa akin. So, yung burnt offering po, it is offering para kay Yahweh. Susunugin po nila sama-sama. Kailangan po yung kanilang iaalay ay malinis, okay, at perpektong alay. Dahil yun lang po ang katanggap-tanggap kay Yahweh. So, kapag nagbo-burn offering po sila, ang purpose po nun is para magkaroon po ng ma-renew po yung relationship nila kay Yahweh. Dahil sila ay sinful, ang tao ay sinful, ginagawa po yung burnt offering para ma-please po si Yahweh. So yun po yung ginawa ni Haring Saul. So nag-burnt offering po siya para ma-renew po yung relationship niya kay Yahweh. And next is nagkaroon siya ng peace offering. Okay? So, nag-peace offering po siya. Dalawa po yung offering na ginawa niya. Burnt offering, tsaka yung peace offering. So, yung peace offering po, it is a propitiatory na offering. Ibig sabihin po, pag sinabi ko po yun, ito po ay offering upang mapatawad. Okay? Pangkapayapaan. So, ginagawa po ito para po mabawasan yung galit o mapatawad sa kanilang mga kasalanan. Kung titingnan po natin, yung kanilang pong ginagawa, ay yung ginawa po ni Haring Saul ay siya po ay nagkasala dahil hindi po siya sumunod kay Yahweh. Okay? So kaya po nag-peace offering, una po is para magpasalamat sa ating Diyos at the other po ay humingi ng tawad. Kaya mababasa po natin sa Leviticus 7 verse 11, ang sabi po dito, kung ito'y inihandog bilang pasasalamat, ang handog ay sasamahan ng tinapay na walang pampaalsa. Ito ay maaaring makakapal na tinapay na yari sa harinang minasa sa langis o manipis na tinapay na pinahiran ng langis o tinapay na yari rin sa harinang minasa sa langis. So, isa po sa peace offering is para po sa pagpapasalamat. Second po is para magpasalamat po sa covenant o sa na-fulfill na vow. Sabi po dito sa 1 Samuel 25-28, matapos ihandog ang baka, dinala nila kay Eli ang bata. Sinabi ni Ana, kung natatandaan ninyo, ako po ay babaeng nakita ninyo nakatayo rito noon at nananalangin kay Yahweh. Hiniling ko sa kanya na ako'y pagkalooban ng anak at binigyan niya ako. Kaya naman po inihandog ko siya kay Yahweh upang maglingkod sa kanya habang buhay. So isa po sa purpose ng peace offering is pag natupad po yung hinihiling, nag-aalay po dahil po sa biyaya ng ating Panginoon. Pagpapasalamat din po, in short. And lastly po, yung peace offering, ginagawa po siya, pagpapasalamat kay Yahweh sa pagdi-deliver, sa pagliligtas sa mga tao. Yun po yung purpose ng peace offering. Kaya mabasa po natin dito, ano po yung mapapansin natin dito sa verse 13? Alam po ni Saul ang utos sa kanya at pangako ng Diyos. Okay? So, ginamit si Samuel, ito yung dapat mong gawin. Alam po ni Saul yon. Tapos po, alam ni Saul yung pangako ng Diyos na sasamahan siya ng Diyos sa anumang dako, so anuman mangyayari. Ngunit ito po yung naging problema. Nakalimutan niya ang pangako ng Diyos na sasamahan siya palagi. Ang tanong ko po, bilang mga Kristiyano, matagal na po tayong umaattend. Alam po natin ang pangako ng Diyos. Ang tanong ko po, pinangahawakan po ba natin yung pangako ng Diyos sa ating buhay? Pag tayo po ay dumaraan sa hindi magandang sitwasyon, pinanghahawakan po ba natin yung pangako ng Diyos na hindi niya po tayo iiwan? O kagaya po tayo ni Haring Saul, na sa panahon na hindi po okay yung kanyang situation, sa panahon na siya po ay may problema, kinakalimutan niya po ang pangako ng Diyos at gumagawa siya ng sarili niyang diskarte. Kumilos po siya sa kanyang sarili at hindi naayon sa plano ng Diyos. Ang tanong po dyan, tayo bilang mga Kristiyano, yung ginagawa po ba natin ay naayon po sa plano ng Diyos? O naayon po sa ating mga plano? Kagaya po ba tayo minsan ni Haring Saul na kinakalimutan ng utos ng Diyos, kinakalimutan ng pangako ng Diyos, at hindi nagtitiwala sa Diyos? Nakita po natin doon na hindi lang po
nakalimutan ni Saul yung pangako ng Diyos, ngunit hindi po siya nagtiwala sa Diyos. Meron pong trust issues si Haring Saul. At ang hindi pagtitiwala sa Diyos, ito po ay nakakonekta sa problema sa ating puso. At para po sa aking pangalawang puntos, the problem of our heart. The problem of our heart. Kaya po ang sabi dito sa verse 11, tinanong siya ni Samuel, bakit mo ginawa iyan? Sumagot siya, ang mga kasama ko ay isa-isa nang nag-aalisan. Nariyan na sa Mikmas ang mga Filisteo. At ikaw naman ay hindi dumating sa oras na pinag-usapan. Ako'y nangangambang lusubing kami ng Filisteo rito sa Gilgal na hindi pa ako nakakapaghandog kay Yahweh. Kaya napilitan akong maghandog. So pag-usapan po muna natin yung tiwala or trust. Kapag sinabi po natin trust, firm belief in the reality, truth, ability, or strength of someone or something. Buong pagtitiwala, paniniwala at nagtitiwala, okay? Na totoo at may abilidad po yung ating pinagkakatiwalaan. Ngunit dito po, makikita po natin, meron pong trust issues si Haring Saul. Okay? So meron po siyang trust issues. Hindi lamang po kay Samuel at ganoon din po kay Yahweh. Nagduda po siya na sasamahan siya ng Diyos. Makikita po natin dito na yung bansang Israel po ay nagtitiwala kay Haring Saul. Okay? At si Saul naman po ay nagtitiwala sa kanyang sarili. Kaya niya po ginawa yon, yung action na nag-alay po siya kasi nagtitiwala siya sa kanyang sarili. Ngunit ang bansang Israel at si Haring Saul po ay wala po ni isa sa kanila na nagtitiwala sa Diyos. Wala po ni isa na nagtitiwala sa kanila sa Diyos. Ano po yung resulta ng hindi pagtitiwala sa Diyos? Problema po. Trusting anything other than God will have negative consequences for us. Yung pagtitiwala po sa ibang bagay at hindi lamang po sa Diyos ay meron pong negatibong kapalit para sa atin. Kaya ang tanong ko po dyan, kumusta po ang inyong puso, ang pagtitiwala ninyo sa Diyos? I-check po natin yung ating puso ngayong araw. Tayo ba ay nagtitiwala sa ating Diyos na lahat ng aspeto ng ating buhay? O Lord, nagtitiwala lang po ako dito sa portion na to. Nagtitiwala lang po ako sa aking relationship, sa aking marriage life. Pero sa finances, Lord, medyo hindi po ako nagtitiwala sa inyo, kaya gumagawa ako ng diskarte kong sarili. Tayo po ba ay nagtitiwala sa Diyos ng buo? Ang ating pumbang puso, kung i-examine natin yung puso natin ngayon at kung bubuksan natin ang ating puso ngayon, masasabi ba natin, Lord, 100% nagtitiwala ako sa inyo, anuman yung nangyayari sa aking buhay. Hindi man maganda yung aking pinagdadaanan, ako ay nagtitiwala sa inyo. Nahihirapan man ako ay nagtitiwala sa inyo. Kaya po nagtitiwala yung bansang Israel kay Haring Saul. Kung naalala nyo po yung mga nakaraan nating pag-aaral, nanalo po sila sa mga Ammonites, right? No, last na sermon ko po, nanalo po sila laban sa mga Ammonites. So naging victorious po sila. Kaya ang ginawa po nila, ang tiwala ng bansang Israel ay wala sa Diyos, kundi na kay Haring Saul. At tayo po, kapag successful po ba yung ating ginagawa, ang pagtitiwala po ba natin ay nasa ating sarili o nasa ating Diyos? Kapag okay po yung sitwasyon ng ating buhay, saan po tayo nagtitiwala? Nagawa ko to kasi magaling ako eh. Hindi, okay naman yung buhay ko. Hindi ko muna kailangan si Lord. Kaya po hinayaan ng Diyos na mangyayari yung na-experience ng bansang Israel dahil nakakalimutan po nilang magtiwala kay Yahweh. Nakakalimutan ng bansang Israel ni Haring Saul na magtiwala kay Yahweh. At baka tayo rin po, maging maingat po tayo sa ating puso. Baka tayo rin,
Kagaya lang rin tayo ng bansang Israel, kagaya tayo ni Haring Saul, nagtitiwala sa ating sarili at hindi nagtitiwala sa ating Diyos. Yung confidence po ni Haring Saul ay nasa kanyang mga kasama. Kaya nung nag-alisan po yung mga Israelita, natakot na po siya eh. Kasi yung confidence niya po ay nagagaling sa kanyang mga kasama. Ngunit hindi sa Diyos. Alam niyo po yung laging sinasabi ng mga Pilipino, kaya natin to ng magkakasama. Diba? Sa konteksto po ng family, kapag may pinagdadaanan, pagsubok, kaya natin to ng magkakasama. Kaya nating solusyonan to. Pero when was the last time po na tayo bilang pamilya, bilang magkakapatid kay Kristo, sa family niyo po, na sinasabi, hindi natin kaya to at magtiwala tayo sa Diyos. Hindi natin kaya to at magtiwala tayo sa Diyos. Kaya po yung bansang Israel ay nagtiwala kay Saul at hindi sa Diyos. Kaya kung maalala niyo po, in 1 Samuel 8 verse 6, sabi po dito, "But the thing displeased Samuel when they said, 'Give us a king to judge us.' And Samuel prayed to the Lord, 'Give us king to judge us.'" Makikita po natin dito, nanghingi po sila ng hari upang mag-lead sa kanila. Ibig sabihin po, at that time, hindi na po sila nagtitiwala kay Yahweh. Yung bansang Israel, wala po silang tiwala kay Yahweh. At ang tanong ko po dyan, kagaya po ba tayo ng bansang Israel na hindi nagtitiwala sa ating Diyos? Kanina po, habang nag-aawitan po tayo, kinanta po natin yung "Ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari, tapat kailanman, at hindi nagbabago." Ikaw ay tunay na Diyos, hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi magbabago. Si Yahweh ang ating Diyos. Kanina po, kinakanta po natin yung lordship and yung kingship ni Yahweh ng ating Diyos. Pinapakita po natin na siya po yung hari at siya po yung ating Panginoon. Ang tanong ko po dyan, gaano po katotoo sa ating buhay yun? Gaano po katotoo yung kingship and yung lordship ni Yahweh sa ating buhay? Kanina po, kinakanta po natin, most of us is singing that song. Ang tanong ko po dyan, nakikita po ba ito sa ating buhay? Nakikita po ba yung kingship and yung lordship ni Yahweh sa ating buhay? We taste and see the faithfulness and unchanging favor of God. Nakita po natin, naranasan po natin yung katapatan at yung pagpapala ng ating Panginoon. Ang tanong ko po dyan, are we trusting our King and Lord? Naranasan po natin yung biyaya, yung pagpapala ni Yahweh ng ating Diyos sa ating buhay. Ang tanong ko po, nagtitiwala po ba tayo sa ating Hari at Panginoon? We confess that Yahweh is our King and Lord. Are we trusting Him? Or we are trusting Him in some part of our life? O nagtitiwala lang po tayo sa ibang parte ng ating buhay? Does God governing us? Nagahari po ba talaga ang ating Diyos sa ating buhay? At para po sa aking huling puntos, the punishment to the king. The punishment to the king. Una, tingnan po muna natin yung punishment. What is punishment? The infliction or imposition of a penalty, retribution for an offense. Ibig sabihin po, parusa in short. Nakita po natin na si Haring Saul po ay nag-disobey. Okay? Sabi po dito sa ating verse, malaki ang kasalanang ginawa mo kung sinunod mo ang inutos sa iyo ni Yahweh na iyong Diyos. So meron pong disobedient. So nag-disobey po si Haring Saul. And secondly, hindi niya po in-acknowledge yung pagiging Diyos, yung kingship, yung pagiging hari ni Yahweh. Sipin niyo po, dahil hindi sumunod si Haring Saul sa kanya, sinabi ni Yahweh, nakatingin po siya ng punishment. Ano po yung punishment na yun? Sabi po dito, ang sambahayan mo sana ang maghahari sa buong Israel na mahabang panahon. So supposedly po, kung sumunod lamang si Haring Saul, yung kingship po sa panahon nila, yung family po sana ni Haring Saul po yung maghahari na mahabang panahon.
sa bansang Israel. Pero dahil po sa kanyang ginawa, dahil po sa kanyang pag-disobey kay Yahweh, yun po yung kanyang punishment. Hindi na po magiging hari yung kanyang lahi, okay? Yung kanyang sambahayan. Gracious po ang ating Panginoon. Okay? Mahabagin po ang ating Panginoon. Pero kapag tayo po ay nag-disobey sa Kanya, syempre po may consequence po yung ating pag-disobey. Kagaya po nung kay Haring Saul. Gracious po si Yahweh. Mahabagin si Yahweh. Ngunit dahil po sa pag-disobey ni Haring Saul, sa pinag-uutos ni Yahweh sa pamamagitan ni Samuel, hindi na po matutuloy yung sambahayan niya na maghahari sa buong Israel na mahabang panahon. So may consequence po yung kanyang ginawa. At ganoon din po, kagaya po ang Diyos natin ay hindi nagbabago mula noon hanggang ngayon. And even now, kapag every time po na nagdi-disobey tayo, papatawarin tayo ng Diyos. Pero yung consequence ng ating ginawa ay hindi po maalis. Hindi po maalis. Yung kasalanan na ating ginawa ay papatawarin ng ating Diyos. Ngunit yung consequence ay hindi maaalis. For example po, naalala ko po dun sa dati kong destino, meron pong isang miyembro doon. Ayan. So, mahilig po siyang uminom. Ayan, at magbisyo. Pinatawad na po siya ng Panginoon. Ang problema po, kahit na Kristiyano na siya, nagkaroon po siya ng sakit dahil sa kanyang pagbibisyo nung bata-bata pa siya. Pinatawad po ng Diyos yung kanyang mga kasalanan, yung kanyang vices. Pero yung resulta ng vices na kanyang ginagawa ay hindi naman po inalis ng Panginoon. So ginawa mo yan, naging unhealthy ka, ginawa mo yung mga vices na yan, ito yung consequence ng inyong paggawa. Ganon din po. Hanggang ngayon, yung ating mga kasalanan ipinapatawad ng ating Diyos, pero yung consequence ng mga kasalanan ay hindi natin maaalis yun. Yun po ang resulta ng hindi pagsunod sa ating Diyos. Ngunit makikita po natin dito yung providensya ng ating Panginoon. Bagamat merong punishment na ipinataw kay Haring Saul, meron pa rin pong providensya o providence na pinakita si Yahweh para sa kanyang bayan sa bansang Israel. Una po, what is providence? The protective care of God or of nature as a spiritual power. Kan sabi po dito sa verse, si Yahweh ay pipili ng isang taong mula sa kanyang puso na maghahari sa Israel sapagkat hindi mo sinunod ang utos niya sa iyo. So ito po yung sinasabi. Mawawala po si Haring Saul bilang hari. Hindi na po siya yung magiging king ng bansang Israel. Even yung sambahayan niya, hindi na po magiging king dahil sa kanyang pagsuway. Ngunit si Yahweh, mahabagin pa rin po siya. Si Yahweh ay pipili ng isang tao mula sa kanyang puso na maghahari sa Israel sapagkat hindi mo sinunod ang mga utos niya sa iyo. So ngayon po, pipili po si Yahweh ng bagong king. Okay? Pipili po si Yahweh ng bagong king. So papalitan na po si King Saul, si Haring Saul. Sa tingin niyo po, sino po yung ipapalit ni Yahweh? Siyempre, alam niyo na po yan. Di ba? Si Haring David. Okay? So ang pinalit po ni Yahweh kay Haring Saul ay si Haring David. At ang makikita po natin dito, ang buhay po ni Haring Saul ay lumalarawan sa mas malaking imahe ng buhay nating mga tao. So, mini-mirror po ni Haring Saul at ni Haring David yung bigger picture, yung redemption plan ng ating Panginoon. Kasi sabi po dito, pipili siya ng bagong hari. So papalitan niya siya. Makikita natin dito yung bigger picture na gustong ipakita ng ating Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita. Ang buhay ni Haring, gaya po ng aking sabi, lumalarawan po ito sa mas malaking imahe sa buhay nating mga tao. So may tinatawag po na first Adam and second Adam. Okay? So medyo pag-aralan po natin ng konti dito. Dahil po sa pagsuway ni Haring Saul, ang mga pagpapala po ay nawala sa kanya. Ang lahat po ng pwede niyang maranasan ay nawala po dahil sa kanyang kasalanan. Right? Dapat po siya yung magiging hari, matagal na magiging hari sa kanyang sambahan. Ngunit dahil sa kanyang disobedience, dahil sa kanyang pagsuway, nawala po yung blessing. Okay? Lahat po ng pwede niyang maranasan, pwede pa po siyang yumaman ng yumaman.
Ang sarap po siguro maging hari kasi sobrang yaman. Lahat po ng yun mawawala sa kanya dahil sa kanyang pag-disobey. So yung comfort, yung blessing na meron siya, mawawala dahil sa pag-disobey. At kagaya po ni Adan at Eva in creation sa Genesis, dahil po sa kanilang pagsaway na wala po yung pagpapala, yung fellowship nila kay Yahweh, lahat ng blessings nawala po. Di ba pinalayas po sila? So dapat sitting pretty lang sila sa Garden of Eden, kumakain, nagbumukbang po araw-araw. Kung may soft drinks po doon, only soft drinks siguro doon. Supposedly, yun po yung dapat buhay nila eh. Na sobrang sarap po ng buhay nila, may experience nila yung fellowship with Yahweh, maraming po silang pagkain, hindi po sila magugutom, hindi nila kailangan mag-work. Pero dahil po sa kanilang kasalanan, nawala po lahat ng blessing. Nakasunod po? So, parehas po sila ni Haring Saul at ni Adan at ni Eva. They are in the same boat. Na dahil sa kanilang pag-disobey, lahat ng blessings, ng comfort na pwede na maranasan, nawala. At si Haring David naman po ay sumasalamin sa ating Panginoong Hesukristo. Na simula sa lahi ni Haring David, doon po nanggaling ang ating mangliligtas. Kaya po ang sabi sa Romans 5:17-18, sa pamamagitan ng pagsuway ng isang tao, naghari ang kamatayan. Ngunit sa pamamagitan din ng isang tao, si Jesucristo, ang mga tao'y pinagpala ng masagana, itinuring matuwid ng Diyos, ay maghahari sa buhay. At kung paano ang pagsuway ng isang tao ay nagdulot ng kaparusahan sa lahat. Ang matuwid na ginawa rin ng isang tao ay nagdulot ng pagpapawalang sala sa buhay sa lahat. Kung una po, dahil po sa pagsuway, pumasok po ang kasalanan, nawala po yung blessing. Ngayon po, sa magitan ng second Adam, ng ating Panginoong Jesucristo, na galing po sa lineage ni Haring David, we will experience the blessing if we will have faith in our Lord Jesus Christ. Kung tayo po ay may pananampalataya. So makikita po natin yung bigger picture simula kay Haring Saul, kay kay Adam and Eve, kay Haring David na niredeem ng ating Diyos sa pamamagitan, naging successful yung kingship ni Haring David. At ngayon po, we have the King, ang ating Panginoong Hesukristo. Makikita po natin yung magandang plano ng ating Diyos sa buhay ng mga tao. At para po sa aking pagtatapos, we must remind ourselves of God's promise to us. Lagi po nating paalalahanan ng ating mga sarili sa pangako ng ating Diyos. Tayo po ay makakalimutin, tama? Minsan po ako makakalimutin na ako eh. Okay? So dapat nating paalalahanan ang ating mga sarili sa pangako ng ating Diyos na nakasulat po sa kanyang mga salita. We must trust God and His promises. Hindi lang po natin dapat alam yung pangako ng Diyos, dapat po panghawakan natin ang pangako ng Diyos. Tayo po ay magtiwala at panghawakan natin ang pangako ng Diyos. And by doing that, we can avoid to do sin. Kaya po nagkasala si Saul dahil hindi po siya nagtiwala sa pangako ng ating Diyos. Kaya po siya nagkasala. If we will embrace and cling to the promise of our Lord Jesus Christ through His Word, tayo po ay makakaiwas sa kasalanan. Yun lamang po yung ating pag-aaral. Magandang umaga po at pagpalain tayo ng ating Panginoon.